Sa Pilipinas, may isang lalaki na ang claim kaya niyang magpagaling gamit lang ang boses niya. Ang pangalan niya, Narciso Olalo. Tara, silipin natin ang mga kwento sa likod niya, yung mga pamamaraan niya, at kung ano ba talaga ang mas malalim na mensahe sa likod ng mga sinasabi niyang himala. Ayan, yan agad ang bubungad sa'yo. Isang napakatapang na pahayag na naglalatag agad ng dalawang magkaibang mundo, di ba? Sa isang banda, yung modernong medisina na may kamahalan. Sa kabila naman, yung pangako ni Ulalo na libreng paggaling. Dito pa lang, maintindihan mo na agad kung bakit ang daming taong nakikinig sa kanya. So, linawin natin, ang claim niya hindi nakasalalay sa gamot, hindi sa operasyon o sa anumang pisikal na gamutan. Ang kapangyarihan daw ay nasa boses niya, na syempre, kailangan may kasamang pananampalataya. Okay, so ito yung dalawang malaking tanong na susubukan nating sagutin. Titignan natin yung mga testimonya, yung mga ebidensya na pinapakita niya, at lalo na yung mismong ideolohiya sa likod ng lahat ng ito para makuha natin yung buong picture. Sige, simulan natin sa pinakakapansin-pansin. Yung mga kwento ng mga taong nagsasabing, pinagaling ako ni Narciso Olalo. Eto, pakinggan nyo to. Isa sa pinakamabigat na testimonya mula sa isang ina. Sabi niya, yung anak niya may inborn na kondisyon. Ibig sabihin, mula pagkapanganak, hindi na raw makalakad, makakita o makapagsalita. Pero ang claim, matapos ang tulong ni Olalo, lahat daw yon nagbago. Grabe. At eto pa, isang visual na ebidensya na pinapakita nila. Tingnan niyo yung letrato sa kaliwa, isang malaking bukol sa leeg. Tapos, tingnan niyo yung sa kanan, yan daw yung after, kitang-kita yung pagliit. Alam nyo, ganitong mga kwento at larawan yung talagang kumakalat at nagpapatanyad sa kanya. At hindi lang iisang klase ng sakit ha, ang lawak ng sakope. Mula prostate cancer, pagkabulag dahil sa diabetes, mga tumor, hanggang sa mga inborn or congenital na kondisyon. Yan lahat ay kasama sa listahan ng mga karamdamang sinasabi ng mga followers niya na kaya niyang lunasan. Ngayon, sino nga ba ang tao sa likod ng lahat ng ito? Kilalanin natin ng kaunti si Narciso Olalo. Mahalaga to. Ayon mismo sa kanya, yung kapangyarihan hindi raw galing sa kanya. Siya raw ay isang kasangkapan lang, isang divine instrument. Parang tool lang na ginagamit ng Diyos para magpagaling. Ito yung pinakapundasyon ng buong misyon niya. Okay, so paano ba yung proseso? Complicated ba? Mahal ba? Alamin natin kung gaano raw kasimple at ka-accessible ang pamamaraan niya. Para mas madali nating maintindihan, gamitin nating example yung kaso ni Wilfredo. Imagine nyo, 4 na taon siyang nasa wheelchair. At hindi to basta-basta, may medical diagnosis siya, spinal cord injury. At yan, 700,000 piso, yan yung halaga na kailangan para sa operasyon niya. Isang halaga na, aminin natin, hindi talaga abot kaya para sa maraming Pilipino. Dito ngayon, pumapasok si Olalo. Ang alok niya, libre, walang bayad. Para sa isang taong nasa sitwasyon ni Wilfredo na walang ibang mapuntahan, di ba't parang isang milagro na to? Isang malaking pag-asa? So ano ba yung pinapagawa niya? Eto, napakasimple lang. Una, uminom ng purong kalamansi 3 beses sa isang araw. Pangalawa, humiga sa matigas na sahig, hindi sa malambot na kusyon. At pangatlo, isang specific na ehersisyo. Mga bagay na halos lahat sa atin kayang gawin sa bahay. At ang claim? Nakakagulat. Sa unang session pa lang daw, pagkatapos lang ng 5 pag-ulit ng exercise, si Wilfredo, naingat niya mag-isa yung binti niya, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng 4 na taon. Pero teka, di ba, kung ganun lang kasimple, nasa kalamansi at ehersisyo lang ba talaga ang sekreto? O baka naman may mas malalim pang dahilan sa likod ng sinasabing paggaling? Dito na tayo papasok sa pinaka-core ng turo ni Olalo. Dahil para sa kanya, ang tunay na lunas ay hindi nasa kalamansi. Ito ay nasa pananampalataya. Medyo malalim to, no? Pakinggan niyo ulit. Ako ang nagpapagaling, pero ikaw ang nagagamot. Sabi niya, ito raw ang salita ng Diyos. Ang ibig sabihin niyan, ang Diyos daw ang source ng healing, pero yung pasyente mismo, siya yung may responsibilidad na gawin yung proseso sa pamamagitan ng paniniwala niya. So, para mas madali, isipin nyo na yung boses ni Olalo parang susi lang na nagbubukas ng pinto. Pero para makapasok ka sa loob at makuha yung lunas, kailangan mong maniwala ng lubos. Nakasalalay pa rin sa pasyente yung huling hakbang.
At para makamit daw yung himala, may 3 kondisyon. Una, pagbabago. Pangalawa, pagsisisi. At yung pangatlo at pinakamahalaga sa lahat, yung lubos na paniniwala. Pero alam nyo, hindi lang pala tungkol sa pagpapagaling ng sakit ang misyon niya. May mas malaki pa siyang laban. Isang diretsuhang hamon sa mga organisadong relihiyon. Sa pananaw ni Ulalo, ang mga simbahan daw ay naging isang uri na lang ng negosyo, panluloko raw na nakasentro sa pera. Dito niya ipinoposisyon ang sarili niya bilang alternatibo. Ang alok niya, isang direktang koneksyon sa Diyos na hindi kailangan ng pera. So para sa kanya, yung pagpapagaling hindi lang siya paglunas ng sakit, kundi paraan para imulat ang mga tao sa umano'y katotohanan. At eto na, sa sarili niyang mga salita, ang diretsahan niyang mensahe. Isa itong panawagan, isang krusada na talikuran daw ang tradisyonal na relihiyon at yakapin ang sinasabi niyang tunay na katotohanan. At dito nagtatapos ang pagsilip natin sa kwento ni Narciso Olalo. Ang galing, no? Kitang-kita natin yung lakas ng pag-asa at pananampalataya. Pero, iniiwan din tayo nito ng isang napakalaking tanong na para sa ating lahat. Kapag paniniwala ang gamot, saan na nga ba nating ilalagay ang linya sa pagitan ng pananampalataya at ng katotohanan?